Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung pahayag ni Ka Eric Jeffrey Celes na according to his sources sa Kongreso, mayroon ng 60 congressmen na nakapirma sa resolution para i-endorse o iakyat na ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Senado. So kung totoo ito, konti na lang kulang, 40 plus na lang, mai-impeach na si VP Sara. Okay, pakinggan natin si Ka Eric. Umaga, sa isang confidential information natin, na mayroon na pong 60 na mga kongresista sa House of Representatives ni House Tambaluslos na pumirma na at nag-endorse na daw sa kamatayan party list ng mga na kanilang ginagawang pagpapasignature drive para ma-endorse ng 103 na mga kongresista ang kanilang complaints of impeachment laban sa Vice Presidente. Again, ngayong umaga lang po, may pumasok tayong natanggap na balita as of 8:25 kaninang umaga. I received an information coming from the House of Representatives, ang source mismo nitong si Philip na isang journalist, na there are already 60 na mga nag-co-sign o nag-signature dito sa mapangwasak, mapangintriga at minaniobra ni Martin Romualdez na uri ng impeachment demolition job na ginagawa nila sa ating Vice Presidente sa ngayon. So kulang na lang daw sila ng 53 or 43. Kasi 103 ang target nila, 1/3 lang naman daw ang kailangan nila ng numero sa total na numero ng mga nakaupong kongresista sa House of Tambaluslos. So if this is true, so umuusad pala at hindi nila pinakinggan o nirespeto ang pahayag ni Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan o hindi niya ini-encourage. Okay, may napanood din akong news tungkol niyan na umuusad ang signature drive. So, ngayon, pangalawang news itong napanood ko na yun na nga, pinapaapura ang pag-endorse ng impeachment. Tatapusin nila yan bago mag-break ang Kongreso sa December 20. So, ibig sabihin, baliwala yung yung fellowship dinner nila sa Malacanang na hindi daw pinag-usapan ang tungkol sa impeachment. Ano ba yung nagpakita o nag-submit ang mga kongresista ng Manifesto of Support to PBBM? Yun ang manifesto nila eh. Sinusuportahan mo ang presidente, tapos, hindi mo susundin yung kagustuhan niya na wag ituloy ang impeachment. So, it's either mahinang presidente, wala siyang influence sa mga kongresista, or drama lang nila ito. Talagang hindi na maintindihan ang galaw ng mga kongresista at pati na rin ang Pangulo. Tuloy natin. At ini-endorso na magkaroon ng impeachment complaint o anumang maniobra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So klaro kayo na walang respeto itong si Martin Romualdez. Kasi kung totoo po ito, that there are already 60 signatories na mga kongresista sa House of Tambaluslos ni Martin Romualdez na pumirma na dito sa maniobra ng mga at ng kanilang mga kasabwat na mga ilaw na mga tinklawan at mga akbayan group na lahat ay mga solid anti-Duterte sapagkat dinurog po ang kanilang bulok na politika at ang kanilang oportunistang mga ginawa. Okay, tama ito. Itong nag-file ng impeachment, puros makakaliwa, akbayan at makabayan black. Galit na galit sila sa mga Duterte. Yung ginawa ni PRRD, panahon niya na NTF-ELCA. Grabe talaga ang perwisyo na nangyari sa mga makakaliwa dahil sa magandang programa ng Pangulong Duterte.
Kaya ito, panahon na, rest back nila ito sa mga Duterte. So ngayon, kung totoo ito, umuusad ang impeachment complaint. Baliwala yung fellowship dinner sa Malacanang. Kala ko nagkaintindihan na sila na suporta ng presidente kasama itong impeachment. Laban sa ating bansa at mamamayan, kaya sila galit sa Duterte brand of leadership. If this is true, na ito party list group ng Makabayan at Kamatayan group nila Nery Colmenares, Teddy Casino, at nila Franz Castro, Arlene Brosa sa Raul Manuel, ay nakakuha na sila ng 60 signatories na mga kongresista sa ilalim ng House of Tambaluslos ni Martin Romualdez. Abay, hindi pwede po na tayo'y tatahimik at hindi pwede na hindi ito natin ibulgar at ilantad. Kasi kung totoo na nirerespeto, binibigyang galang at halaga ni Martin Romualdez ang public declaration ng kanyang pinsan na si Marcos Jr. na hindi dapat matuloy ang isang mapangwasak, mapangudyok at isang panggulo na uri ng pagkakaroon ng impeachment complaint na self-serving sa interes ng mga kumusta. Thank you, Maria Fema Duterte. Maria Fema Duterte sa iyong panonood. Thank you. Malinaw po na hindi karispe-respeto at hindi kagalang-galang ang mga binibitawang salita at pahayag ni Mr. Marcos kung ang kanyang pinsan, who happens to be the Speaker of House of Tambaluslos, ay hindi mapigilan at hindi po masawata at maitsapwera itong maruming laro ng maniobra ng mga operatiba like Nery Colmenares, Franz Castro, Teddy Casino at mga kagrupo nila gamit ang pagkukunwaring impeachment complaint against the Vice President at ang Dilawan faction na puro man ito mga bata-bata ni Martin Romualdez at ang kanilang grupong ilaw nating kunwari, itong kasabwat din ng CPP, NPA, NDF ngayon dyan sa House of Tambaluslos na Akbayan Group, kung sila ay nakakuha na ng 60 signatories ng mga kongresista na umapabor na ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte, ay para ano pa mga ginagawang pahayag ni Marcos Jr.? Yan ang malaking tanong. Imelda Calves, thank you po sa pagpapakulay at suporta. Ang tanong na pangalawa, kung hindi nirerespeto, hindi ginagalang ang public policy declaration na ginawa ni Mr. Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa at itutuloy pa rin ay itong mapangwasang pang-intriga at panggulo at pangharas na ginagawa ng mga ng mga urban operatives nila sa loob ng Kongreso laban sa duly elected by more than 32 million Filipinos na ating Vice Presidente. Pag hindi ito mapigilan at walang magawa si Marcos dahil nag-aastang inutil siya sa kumpas at maniobra sa maruming laro ng politika ng kanyang pinsan, sino makakapagpigil? Aba, nagsalita na po ang isa lang makapagpigil niyan, ang Iglesia ni Cristo. Kaya salamat sa mga kapatirang Iglesia ni Cristo. Nagawa na nila ito noon nung impeachment proceedings ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kaya ito, gagawin ulit nila. So, sige lang. Kung may nakapermang 60, dagdagan nyo pa. Kung 43 ba o 40, may nagsasabi kasi 105, may nagsasabi 106, so 103, wala na. Bring it on. Hindi po natatakot si BP Inday Sara sa impeachment kasi ang hahatol ang mga senador. At marami ng mga political analyst na nagsasabi, mahirap makakuha ng 16 senators na mag-convict kay BP Inday Sara. Si Professor Clarita Carlos, sa interview niya sa DWIZ, sabi niya, mahirap, it's an uphill battle. Sino pa? Yung mga si Mr. Jarius Bundok. Pinangalanan na nga ni Mr. Jarius Bundok yung siyam na senador na mag-acquit, magpanalo kay BP Sara. Senator Bato, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Jingo Estrada,
magkapatid na Cayetano, mag-inang Villar, siyam na yan. Hindi pa kasama dyan si Senator Villanueva, Senator Subiri, posibleng bobo, Senator Binay. So, ang daming against, ang daming against. Nagsalita na si Senator Subiri at Senator Jinggoy Estrada na ayaw nila ng impeachment. Nakakagulo. So, bring it on. But then, ang iglesia, pag hindi nyo pinakinggan yung hinaing nila, magkita-kita kayo sa next year election, wala kayong makukuha ang endorso galing sa iglesia. Kayong mga kongresista.